Magandang umaga po sa atin lahat. Welcome sa isa na namang episode ng Tati TV. Ako po si Gretchen Larconada, ang inyong Vaname Specialist, and I will be your host for today. Napag-usapan natin noong nakaraang linggo ang magandang klase ng patuka para sa inaalagaang hipon katulad ng new and improved Tati Shrimp Feeds. Pero bukod sa pagpili ng tamang patuka, mahalaga din ang tamang technology para sa shrimp farming. Sa umagang ito, pag-uusapan natin ang EasyTech or Effective Culture Technology. Ano nga ba ang EasyTech? Ang Tati Effective Culture Technology po ay, or kaya EasyTech, ito po isang pamamaraan ng pagkukulture ng Vaname o pasayan kung tawagin sa amin. Yung technical features ng Tati EasyTech ay ito po yung paghulog ng lower density or mababa lang po ang aming stocking. Mostly po aming ginagamit ay 60 to 80 lang po kami. Dito po ay namamanage namin ng mabuti yung tubig. At the same time, hindi po kami masyadong namumroblema sa sizes or parang magkaparehas po lahat ng size ng aming pag-harvest. So, isa po siya sa mga nakikita po naming effective sa amin na hindi kami masyadong namumroblema po doon sa sizes. Mas epektibo pala sa pag-aalaga ng hipon gamit ang EasyTech dahil ito ay profitable and sustainable. Paano nga ba ito isinasagawa? Bali, after ng harvest namin, may tinatawag po kaming dinadry po namin siya. Kung maganda lang po ang panahon, about maximum of 15 days, sisimulan na po siyang mag-crack yung pan bottom. Then after that, yung muck or yung dumi dun sa gitna, i-scrape na po namin yan. Ilalagay po namin sa sako, manual po ang ginagawa namin. Tapos, pag nakita na po naming malinis na po, idadry na uli siya. Then mga 1 week lang naman po yon. Then we will start yung plowing o pag-aarado. After that, papasok kami ng tubig, ipa-flushing para kung ano yung mga dumi doon, matatanggal sa pag-drain. Then second, papadry na naman namin uli. Maximum of 5 days. Basta ba ang panahon po ay masikat lang ang araw, madali naman po siya. Then apply kami ng AgriLime, which is 3,000 per hectare na dosage. After ng AgriLime, ipapakwan na namin ng 2 araw. Then that's the time, pasok na po kami ng tubig for our water culture. Mag-a-apply na po kami ng crosticides. Then we will wait for about 10 days na bago kami makapag-stock ng similya. Pero before ng stocking, ang gusto po namin, yung ideal po, magkaroon kami ng kulay or sabihin na natin mga 60 cm na transparency or 50 cm na transparency. Magagawa lang po namin to by applying the rice bran, mga 10 kilos per hectare na dosage, at the same time with molasses na 10 kilos per hectare na dosage din po. Then after that, continuous po siya. Every other day po ang gamit namin hanggang umabot sa ng 10 days na nakita na namin na ready for stocking. That's the time we will call the hatchery for booking ng fry. Second, ang kinukunan naming hatchery ay accredited po siya ng BFAR. During naman sa stocking, mostly ang aming ginagawa po rito ay early morning, around mga 6:30 or 7 o'clock in the morning, para hindi pa po masyadong mainit, so yung tubig hindi masyadong mataas. So far, effective naman po. We had an average for the past years, mga around 90 to 95% na survival kami dito sa farm na to. Then, upon stocking, tuloy-tuloy po yung aming aerator na 4. I-reduce na lang po namin yan. Babawasan namin ng 2 on the next day. Then, feeding kami right away. Ang aming time of feeding po ay 7 in the morning, 11,
3 p.m., 6 p.m., and 11 p.m. in the evening. Actually, full feeding na po yun sa mga after 30 days. Pero before 30 days, 2 hanggang 3 feeding lang po kami. Sa profit naman po ma'am, concerning dito sa aming sistema, dahil nga sa aming, sabihin na natin low compared sa iba, or medium stocking density, nakita po namin na with the stocking density 60 to 80 lang, we are more efficient compared to say 90 or 100. Nakakakuha po kami ng faster growth, higher ABW. Ito po ay based lang sa experience namin. Sa amin po rito, hindi kami masyado namumroblema sa mga parameters, say ang mga ammonia nitrite namin, hindi masyadong problema, DO level. So in totality, pag low density, ang stress sa aming hipon at the same time sa tao namin na hindi masyadong major factor sa pagkukulture namin dito. Sa pag-aalaga ng hipon, kailangan ang magandang uri ng patuka at tamang technology para masigurado ang magandang kita at tuloy-tuloy na pag-aalaga. Ano nga ba ang masasabi ng ating customer na sumubok gamit ang EasyTech and newly improved shrimp feeds ng Tate? Sa akin pong nararanasan ay ang akin pong alaga ay hindi po ako nag-aalala na magkakaroon ng problema hanggang dumating ang market period. Maganda naman ang growth niya sa loob ng 75 to 90 days na ma-market na po siya. Ang naging obserbasyon ko po kapag gamit niya ng bagong Baname feeds ng Tate, ay okay naman po ang naging growth kasi nga po in 30 days nag-growth po ako ng 18 to 20 grams. Sa ngayon po, ang bagong Baname feeds ng Tate ay kayang-kaya na pong kainin ng alaga dahil nandun na po ang sukat ng pagkapelet na kaya nilang kainin. Sa mga nag-aalaga po ng hipon ay inaanyayahan ko rin pong gumamit kayo ng technology ng aking naumpisahan. Basta proper pan cleaning, malinis, pag-apply ng probiotic, pag nag-water treatment para magkaroon po tayo ng magandang hanap buhay, magandang harvest sa loob ng maigsing panahon. Using with the right feeds and right technology, siguradong profitable at sustainable ang ating shrimp farming. Sana marami tayong natutunan sa araw na ito. Para sa karagdagang tanong o informasyon, bisitahin ang aming website www.tate.com o tumawag sa mga cellphone number na naka-flash sa inyong TV screen. Para sa Tate TV, ako po si Gretchen Lerconada, ang inyong Baname Specialist na nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga.